So mga lods, ito na yung ating nilayer, no? Ayan, kaya pala siya lumaylay yung, kaya pala hindi siya tuwid yung gitna kasi yung bakal natin hindi na siya masyadong straight, no? Kasi itong bakal na to, kung sisilipin niyo, kasi yung bakal na yan, guys, ay galing doon sa ating 2G na ating binentest. So kinating ko lang yan. Kung maalala nyo tong label na to, napanood nyo yung video, yung sinulat ng QC na 10, diba, yung pinayuti natin. So ito yung kinating ko lang yung dalawang gilid, tinira ko yung gitna. So medyo bent na yung bakal, kaya pala kahit anong habulin kong tuwid, di ko matuwid kasi mismo yung bakal ay hindi rin tuwid. Okay, kasi dito lagi yung starting point mo ng paghahabol ng ano ng tuwid sa unang pasada mo. Kapag ang unang pasada mo ay hindi na straight, maapektuhan na halos lahat. Maliban na mag-grinder ka, lagyan mo ng panibagong linya para yun ang pinaka-guide mo, ma-adjust mo pa yun. Pero sa atin naman, di naman tayo nag-grind, no? Kasi nga ang purpose ko lang is ipakita itong gilid. Okay, yan. So yung height natin sa baba at sa taas, no? Hindi ko kasi mapakita ng ayos. Itong height dito ng welding, height dito mula dito hanggang pataas, at yung height dito sa root mula dun sa papunta dito, tinatawag na leg length. Okay, yan yung kinukuha natin sa layering. Dapat pantay yung sukat, kasi pag sinukat yan ng inspector, lalagyan yan diyan ng panukat, makikita yan kung masyadong naka angle yung hinang mo, masyadong dapa o masyadong tingala, di ba? So yun din ang gusto ko ituro sa inyo. Bukod doon, pinakita ko na rin doon sa nag-request sa akin kung paano mag-layering. Okay, paano mag-layering at anong amperahe. Ipopost ko din naman yung amperahe, isasama ko para dalawa na yung na-hit natin na tutorial, no? Although hindi masyadong maganda yung kinalabasan ng ating welding, at saka hindi natin nakuha yung target natin na 3 layers, naging 4 layers ito. Tapos sa una nagka-porosity tayo dito sa part na to dahil sa madumi yung bakal natin. Hindi ko nakiskis ng grinder, no? Kasi itong bakal na to, guys, kung hindi niya matatanong, coated ito ng parang meron siyang primer coated, no? So kailangan mo talaga kiskisin yan bago ka mag-start mag-welding. At saka dahil kinat ko lang yan, hindi siya totally sarado, no? Hindi totally straight. Meron sa gitna na siwang. Yun ang sinasabi ko. Kapag nag-welding kayo ng may siwang yung gitna, posibleng magkaroon ng hangin. So kita nyo naman yung application ko is dire-diretso, na halos di naman kumakawang yung nozzle ko, di rin nagbabago yung angulo ko, pero nagkaroon pa rin ng porosity dahil yun sa madumi ang bakal or doon sa pagkakapit up natin na may siwang. So sana meron din kayo nakuhang idea dito sa ating ginawang ito, no? Although di perfect yung ating pagkakagawa. Salamat, guys, sa panonood.